iwasan mo ang butas na ito dahil sa ganitong paraan siya magloloko. Yon. Well, alam nyo ba, tayong mga tao ay likas na sa atin na anytime pwede talaga tayong magloko. Yes na, kasi meron tayong right na pumili ng tao na kung sino yung gugustuhin natin. At saka kung ano yung gusto nating gawin sa ating buhay. Yes, that's why kung minsan may mga nagloloko talaga dahil hindi natin or hindi nila nakokontrol yung kanilang sarili. So pero yung mga pagloloko na ito na likas na sa atin is talagang sadya na nakokontrol din natin dahil sa pagkakaroon ng pagmamahal at saka respeto sa mga partner natin. At saka syempre sa sarili na rin natin dahil kung minsan is magkakaroon ka pa ng konsensya. So pero ito ngayon mga utol, isisiwalat ko sa inyo yung magiging butas na kailangan ninyong iwasan dahil sa ganitong paraan na magloko yung mga partner ninyo. Okay, ano ba yung butas na ito, Kuya Kiko? Well, actually hindi po yung butas dyan sa ilalim ninyo ha. Kundi yung butas na kung kailan is merong oras, yes, na makikita or mababasa ng partner mo na sa ganitong oras is hindi kayo nagkokontakan or hindi kayo nag-uusap. Ibig sabihin utol is once na mababasa ng partner mo yung routine ninyong dalawa sa araw-araw na sa ganitong oras is meron kayong window time. Okay? Ibig sabihin is may butas na oras na hindi kayo nag-uusap sa ganitong oras. So kung minsan is dyan po or ito po yung oras na ginagamit ng partner na sa oras na siya ay magloko. Once kasi na mababasa ng partner mo, halimbawa na lang ha, let's say, 1:00 hanggang 4:00 or 1:00 hanggang 5:00 is hindi kayo nag-uusap or hindi kayo nagkokontakan. Dahil sa kumpiyansa or sa tiwala na yung buong akala mo is nasa trabaho siya. Yes, busy. Or ganun na nga, wala na siyang oras sa makipag-usap sa'yo kasi may trabaho na. Pero kung minsan kasi utol, halimbawa na lang mababasa ito ng partner mo na sa ganitong oras nga is busy siya and then hindi mo siya dinidistorbo. Kung minsan kasi sa mga oras na ito na halimbawa na rin nagkaroon sila ng day off or wala siyang trabaho pala sa mga panahon na ito, let's say sa hapon is wala siyang trabaho pala or wala siyang pasok from 1 to 5 p.m. So ngayon malaya siya kasi nabasa niya na yung routine ninyong dalawa is sa ganitong oras ay hindi kayo nag-uusap. Yes. So kung minsan po utol, ginagamit ito ng mga partner ninyo sa oras ng pagloloko. Yes. So that's why kailangan ninyong iwasan na magkaroon ng butas or window time na tinatawag na para yung partner mo is makumpiyansa or makampante. Always ko po na pinapayo utol na kailangan ay maging mysterious ka. Okay? Huwag na huwag mo siyang sanayin na sa ganitong oras is hindi ka kumukontak. Kailangan talaga is parang abnormal yung pag-contact mo. Na kung minsan isang tumatawag ka sa ganitong oras, kung minsan naman is hindi. So, huwag nating gawin na maging routine na kung yung may oras lang kayo ng pag-uusap or may schedule lang. Kasi once na mababasa talaga ng partner mo utol, patay kang bata ka. And then minsan kasi sa mga lalaki, yes, again uulitin ko, kagaya sa sinabi ko kanina, mas mataas yung percentage na mas likas talaga na pwedeng magloko yung isang lalaki. Dahil nga sa tukso, lalong-lalo na kapag makakita ng maganda at saka sexy na babae. So sa pagluloko is nandyan lang po yan. Pero nakokontrol po din namin ito dahil sa pagmamahal at saka respeto sa mga partner namin. At saka syempre sa aming mga sarili. Yes, at saka para makaiwas na rin sa konsensya. So pero ito ngayon, once na may tukso kasi, lalong-lalo na kapag hindi napigilan ng isang lalaki, and then kapag may butas na oras, may window time na hindi kayo nag-uusap, na alam ng partner mo na sa ganitong oras is hindi ka nangangamusta, hindi ka kumukontak, hindi ka nagchat-chat, yes, magagamit po ito ng partner mo sa pagloloko.
Dahil once na mababasa talaga ng partner mo yung kilos mo, utol, and then kapag nakachamba ka ng isang lalaki na manloloko, na marunong mambola, marunong mambilog sa isang babae, ay talagang kawawa ka dito. That's why, utol, always ko po pinapayo, sirain nyo po yung routine na nasasanayan ninyo sa isang araw, na kung ano man yung oras na kayo ay tumatawag sa isa't isa sa pangangamusta, iba-ibahin mo po. Huwag mo siyang sanayan sa ganitong oras ka lang kumontak. Paminsan-minsan ay kamustahin mo rin yung partner mo. Let's say halimbawa na lang, nangangamusta ka sa umaga, sa tanghali at saka sa gabi. Okay? Subukan mo na huwag kang mangamusta pagkagising sa umaga, pero try mong tumawag ng alas 9, alas 10 or alas 11. And then huwag ka namang mangamusta ulit ng alas 12. And then uulitin mo na naman na mangangamusta ng alas 3, alas 4. Yung tipong sa oras na hindi ninyo nasasanayan, na hindi din nasanayan ng partner mo. Once kasi na mabasa din ng partner mo na, uy, yung partner ko, paminsan-minsan kasi hindi ko mababasa kung kailan siya tumatawag eh. So talagang iiwas na lang siya sa pagloloko, kasi baka mahuli mo pa eh. Pero once na sinasanay mo ulit sa routine na kung kailan kayo nagkokontakan, na kung kailan kayo nag-uusap lang, once na mababasa ng partner mo is patay kang bata ka. Tapos yung maliligayang araw mo. Na ito po yung magiging sanhi na sa itong pamamaraan o sa ganitong oras po siya pwedeng magloko, na pwede niya talagang gagamitin. Okay? So yun po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito, sana'y malinaw sa inyo, at saka sana'y nakakuha kayo ng teknik na sa ganitong oras pala is pwede siyang magloko. So yun lang po. Sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, yes, puntahan nyo lang po yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. So usap-usap tayo doon. PM is the key lang. Kita-kits ha. So yun lang po mga utol, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi ko wala.